Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, sapat na pondo at tuloy-tuloy na pag-ayuda sa mga nabiktima ng pagsalanta ng mga bagyo, tiniyak ng Malacanang. 2 bagyong papasok sa Pilipinas, inututukan ng Marcos administration. Forced evacuation, ipinatutupad sa Quirino at Isabela. Social Welfare Department, puspusan ang pagre-repack ng family food packs para sa mga nasalanta ng bagyo. First Lady Liza Araneta Marcos na mahagi ng tulong sa mga pamilya sa Batangas. At dagdag na investors at trabaho inaasahan sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Create More Bill. Una po sa ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya ng pamahalaan na iposisyon ang kanilang mga kagamitan bago pa man pumasok ang 2 pang bagyo na nakaabang sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Hindi pa man nakaalis ang bagyong Nika, 2 magkasunod na bagyo na ang nagbabantang pumasok sa bansa. Sa kabila nito, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na yung mga trucks nila, yung mga makinarya nila, yung mga private contractors na may kontrata sa gobyerno, DOTR, DPWH, dapat nakapreposition na din. Yan ay may instruction siya sa DOTR, may instruction siya sa Department of Public Works and Highways in attached agencies of DOTR and DPWH, yung mga trucks ng mga contractor na may kontrata sa national government ay dapat katulong na sa prepositioning. Ngayong linggo inaasahang tatama sa bansa ang bagyong Ophel at Pepito. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. 3 bagyo ang inaasahan ngayong linggo. Ano-ano ang epekto nito sa bansa, lalo na sa Northern Luzon, at gaano karami ang dala nitong ulan? Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila Live. Bien? Sheila, patuloy na hinahagupit ng bagyong Nika ang gitna at hilagang bahagi ng Luzon at kasalukuyang tinutumbok nito ang Cordillera Administrative Region. Huling namataan ang sentro nito sa Bisao Mountain Province. Maglakas ang hangin nito na abot sa 120 kilometers per hour at pabugsong abot sa 200 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyong Nika pakanluran, hilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas na sa signal number 4 ang northernmost portion ng Aurora, central at southern portions ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portion ng Abra, northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, Abra, Ifugao, Ilocos Sur, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Apayao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa northwestern and eastern portions ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Benguet, Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Habang signal number 1 naman sa Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portions ng Quezon kasama ang Polillo Islands. Nakataas na ang gale warning sa eastern seaboard ng Luzon at northern at western seaboards ng northern Luzon, kaya't hindi na pinahihintulutan pang lumayag ang anumang sasakyang pandagata. Pinag-iingat din ng mga residente na nakatira sa mga apektadong lugar mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa.
Kasalukuyang binabantayan ng Ambuklaw, Binga, San Roque at Magat Dam sa posibleng pag-apaw ng tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng humina sa severe tropical storm ang bagyong Nika habang binabagtas ito ang mainland Luzon at karagatan ng Ilocos Sur. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga o sa hapon. Ilang lugar na ang nagsuspinde ng klase dahil sa bagyo. Nauna na ring ipinag-utos ng mga alkalde at gobernador sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera ang pagsasagawa ng preemptive evacuation. Kinansela na rin ng MMDA ang expanded number coding scheme ngayong araw dahil sa bagyo. Samantala, patuloy ding binabantayan ang tropical depression na inaasang papasok ng PAR bukas at papangalanan itong Ophel at inaasang maglalandfall ang bagyo sa northern o central Luzon sa Huwebes ng gabi o umaga ng Biyernes. Namataan din ng isa pang tropical depression at kung sakaling pumasok na rin ito sa PAR ay tatawagin naman itong bagyong Pipito. Sheila, ngayon naman ay makakapanayam natin si Miss Lori de la Cruz Galicia, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Magandang gabi po Miss Lori at welcome po sa Balitang Pambansa sa PTV4. Okay, ma'am, napansin natin na sunod-sunod yung pagpasok ng bagyo. Hindi pa man na nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika ay nagpaparamdam na itong tropical depression at kung sakaling pumasok ay papangalanan na ito nga Ophel. At may isa pa tayong nakikita na tropical depression at kung sakali ding pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay papangalanan naman itong si Pepito. Ma'am, ano po yung paliwanag natin dito? Well, yung pagsusunod-sunod o yung dami ng bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility recently ay pwede po nating maiugnay sa La Nina-like condition na ongoing ngayon at nakaka-apekto sa atin. So, during La Nina kasi, although hindi pa naman tayo full-blown La Nina ngayon, but during La Nina season, as being studied na meron ding mga studies na mas madami yung frequency ng bagyo na pumapasok po sa ating area of responsibility compare sa neutral phase ng ENSO. Ito po ba ma'am ay may kaugnayan na rin sa pagpasok ng hanging amihan sa bansa? Well, wala po. Wala po itong connection sa pagpasok ng amihan sa bansa. Ang nakikita natin connection kapag may amihan, ang tendency po ay mas landfalling yung mga bagyo. Mas nagla-landfall siya kapag prevailing na ang amihan. Ma'am, napansin natin na same path o iisang direksyon yung binabagtas ng mga bagyo. Bakit po ma'am? Ano po yung paliwanag tungkol dito? So far kasi sa ating analysis din, halos pare-pareho yung mga weather systems na nag-i-steer o yung nagda-drive dito sa mga bagyo na ito. So, ibig sabihin, kung same ng posisyon ng mga weather systems na nagda-drive sa kanya, yung push sa kanya o yung tulak dito sa bagyo, halos same din na path or track. Okay, last question na lang ma'am, gaano po nakakaapekto yung dami ng tubig na ibinubuhos sa ngayon nitong bagyong Nika sa lalo na doon sa mga lugar na apektado nitong bagyo, partikular na dito sa may Hilaga at gitnang Luzon? So alam din natin and aware din po tayo na sa mga nagdaang araw at linggo ay may mga bagyo na naunang naka-apekto doon. So medyo saturated na yung lupa. Plus, yung dala din nitong bagyo ni Sinika, medyo matindi din. Matindi hanggang sa halos walang humpay na makapag-ulan doon sa malapit sa sentro. So ibig sabihin, expected po natin may mga pagbaha talaga. Flooding is imminent. Kasama na rin dyan yung mga landslides o yung mga pagguho ng luha. Pwede pong mangyari, very possible sa mountainous areas. Dahil nga, yun nga, saturated na yung lupa natin. Alright, maraming salamat po Ma'am Lori. At para naman sa ating mga kababayan, manatiling nakaantabay sa mga social media platform o sa website ng DOST Pag-asa at maging dito sa inyong People's Television Network para maging updated sa lagay ng panahon, kaugnay pa rin sa bagyong Nika. At yan muna ang update mula rito sa DOST Pag-asa. Balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, Bien Manalo. Samantala, sa pilitan ng inilikas ng lokal na pamahalaan ng Quirino at Isabela ang mga residenteng nakatira sa landslide at flood-prone areas bago ang kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nika. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magat Dam sa Isabela. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Oliver Bacay ng Philippine Information Agency, Region 2. Habang binabagtas ng bagyong Nika ang southern part ng Cagayan Valley Region, maagap ang pagsasagawa ng forced evacuation lalo na sa mga lalawigan ng Isabela at Quirino na dinadaanan ng bagyo.
Sa Quirino Province, ang Rizal Santo Tomas Overflow Bridge sa Saguday, Quirino ay hindi na madaanan dahil sa pag-apaw ng ilog. Agad ding nagsagawa ng clearing operation sa mga miyembro ng Provincial DRRM Council sa Quirino sa mga natumbang mga punong kahoy sa mga kalsada, bunsod ng malakas na hanging dala ng bagyo. Co-coordinate pa lang sa mga ating mga LGUs para makapag-augment ang province in case na kailangan nila ang clearing operation or merong rescue or merong evacuate. Sa Nueva Vizcaya at Cagayan naman ay iniutos rin ng RDRRMC ang pagsasagawa ng preemptive evacuation dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga mangingisda sa coastal communities ng Isabela ay agad ding iniahon ang kanilang mga bangkang pangisda dahil sa banta ng storm surge. Agad ding inactivate ng DPWH ang kanilang Disaster Incident Management Team para sa agarang clearing operation sa alinmang bahagi ng rehiyon. Ang Magat Dam ay nagpakawala naman ng tubig dahil sa patuloy na pag-uulan sa malaking bahagi ng Isabela at Ifugao kung saan nagmumula ang mga tubig ng dam. Kaya panawagan ng DOST Pag-asa sa mga nasa mabababang lugar at malapit sa Cagayan River na maging alerto at lumikas na kung kinakailangan. Maraming mga eskwelahan at maging tanggapan ng gobyerno ang walang pasok sa araw na ito dahil sa pananalasa ng bagyo. Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay patuloy ang panawagan sa mga mamamayan malapit sa Cagayan River at sa mga bulubunduking lugar na lumikas na dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod pa rin na magkakasunod na bagyo sa Lambak, Cagayan. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Isinailalim na sa signal number 3 ang Tugigaraw at southwestern portion ng Cagayan. Malalakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin ang ipinadama ng Bagyong Nika sa probinsya ng Cagayan. Nangangamba ang maraming mga residente sa posibleng pagtaas ng Cagayan River dahil sa unti-unting nilalamon ng ilog ang kalupaan at umabot sa 15 meters ang natapyas dito. Kaya sa ngayon, nangangamba ang mga residente na baka umakyat pa ang level ng ilog at lumaki pa ang lupang tatangayin ng Cagayan River o sa Cagayan River. Samantala, nanawagan na rin ang alkalde ng Tugigaraw na si Mayor Myla Tingke na lumikas na ang mga nasa tabi ng Cagayan River sakaling tumaas pa ang level nito. Handa naman daw ang kanilang lokal na pamahalaan sakaling kailanganin nilang magsagawa ng rescue operations. Maging ang ipamimigay ng mga food pack ay nakahanda na rin. Sa huling ulat, nasa 18 pamilya ang kinailangang ilikas sa buong lungsod ng Tugigaraw. Ngunit nangangamba ang lokal na pamahalaan dahil kulang na ang kanilang budget. Samantala, nagpaabot din ng tulong si First Lady Liza Araneta Marcos sa ating mga kababayan sa Batangas na biktima ng pananalasa ng Bagyong Christine. Pinangunahan ng unang ginang ang pagbibigay ng 37 million pesos na tulong pinansyal sa mga nasalantang pamilya, partikular na sa mga naulila ng higit 60 nasawi sa pagbaha at pagguho ng lupa sa Talisay. Galing ito sa mga nakalap na tulong mula sa pribadong sektor. Bukod pa dito ang financial assistance, food packs, hygiene kits, tubig at bigas galing sa DSWD at Lab for All project na inisyatiba ni First Lady Liza Araneta Marcos. Lubos naman ang pasasalamat ng probinsya sa ipinaabot na tulong ng unang ginang. Naka-alerto na ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Nika at dalawa pang binabantayang sama ng panahon. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, pinayuhan na nila ang higit 2,000 barangay na dadaanan ng Bagyong Nika na magsagawa ng preemptive evacuation. Nakahanda na rin niya ang food packs at response facilities ng DSWD. Dagdag pa niya, natukoy na rin ng DENR ang mga barangay na pinaka-prone sa landslide at pagbaha. Naglaan ang Department of Agriculture o DA ng mahigit 800 million pesos na halaga ng agricultural inputs para sa mga sakahan sa Ilocos at Cagayan Valley na naapektuhan ng Bagyong Marce. Ayon sa ulat ng Radyo Pilipinas, kabilang sa agricultural inputs na ipinamamahagi ng ahensya ay para sa dry season crops gaya ng bigas, mais at fertilizer discount vouchers. Mayroon ding livestocks kabilang ang native chicken at Muscovy duck na mula sa iba't ibang regional field offices ng DA. Samantala, sa pinakahuling assessment ng ahensya, aabot na sa 200 million pesos na halaga ng pinsalang inabot sa agricultural sector dahil sa pananalasa ng Bagyong Marce.
Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang Create More Act na layong makabuo ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino at mapanghikayat ng mga investor sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Claysel Pardilla ng PTV Manila. Habang sumisigla ang ating ekonomiya, inaasahan ang lalo pang paglobo ng mga nais mamuhunan at pag-usbong ng mas maraming trabaho sa bansa. Nilagdaan na kasi ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Create More Act o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy. Target nitong makaengganyo ng mas marami pang foreign at domestic investor at gawing prime investment destination ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga insentibo sa buwis at patakaran sa mga lokal at dayuhang namumuhunan. Create More Act is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investment. Create More sets the stage for a business landscape that empowers our enterprises and enhances their growth prospects. By building on the reforms initiated through the Create Act, we have enhanced our tax regime, incentive framework, and making it more inviting for investment, while remaining steadfast in the principles of fiscal prudence and stability. Pinalawig sa ilalim ng Republic Act No. 12066 ang pagkuha ng tax incentive sa 27 taon mula sa dating 17 taon. Binaba naman sa 20% ang income tax rate o buwi sa kita ng mga registered business enterprises o mga negosyo mula sa 25%. Nagbibigay din ito ng 100% na bawas sa gasto sa kuryente para makameno sa manufacturing cost at karagdagang 50% iaawas para sa tourism reinvestment at trade fair expenses. Pasisimplihin din ang pagkuha ng value-added tax refund claims at pabibilisin ang pagtugon sa mga problema na may kinalaman sa pag-export. Itataguyo din ito ang flexible work arrangements na nasa loob ng mga economic zones nang hindi maapektuhan ang kanilang insentibo. To our investors and development partners, let this be our pledge. The Bagong Pilipinas continues to foster an economy where businesses and investments remain at the heart of our progressive development. We are promoting transparency and predictability. And in so doing, we create a more reliable process that instills confidence in investors and in partners alike. Tinutugunan din ng Create More ang ilang probisyon sa dating batas para mas maging patas sa mga Pilipinong negosyante. We are also clarifying local taxation during the income tax holiday and enhanced deductions regime. This creates a fair and balanced system for local taxes, giving businesses greater certainty, while ensuring that local communities also benefit from their presence. Dahil dito, inaasahan ang pagbubukas ng mas maraming negosyo na magbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. As we open new doors of opportunity, we drive businesses to reinvest their capital, build upon the workforce, and initiate a ripple effect that will be felt across generations. Mula sa PTV Manila, Claysel Pardilla para sa Balitang Pambansa. Nagtaas ng Red Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng La Union sa gitna ng paghahanda nila para sa bagyong Nika. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Chester Trinidad ng PIA Region 1. Itinaas na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office La Union ang Red Alert status sa kanilang Emergency Operations Center kahapon bilang paghahanda sa paparating na bagyong Nika. Ayon sa PDRRMO, nasuri at nakahanda na ang lahat ng rescue equipment at assets para sa agarang deployment kung kinakailangan. Mayroong 16 na teams na naka-standby na nahahati sa iba't ibang mga tungkulin tulad ng emergency medical services, search, rescue and retrieval, surveillance, 911 emergency telecommunications at incident management teams. Kasama sa mga transport vehicles ang tigisang ambulansya, high-lift off-road rescue vehicle, rescue truck, service vehicle, jet ski, 3 rover boats at 22 heavy equipment para sa clearing operations.
Patuloy rin ang monitoring ng PDRRMO sa lahat ng 20 component LGU sa lalawigan para sa mga insidente na dulot ng bagyo. Inanunsyo rin ng pamahalaang panlalawigan ng La Union ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Panawagan po ni Governor Raffy Ortega David, lalong-lalo na po sa ating mga estudyante dahil po suspended na po ang klase po ngayon sa probinsya, ay sana gamitin po ang oras na ito para manatili lamang sa bahay at tumulong para maghanda para po maiwasan ang sakuna. Para sa Philippine Information Agency La Union, Chester Trinidad para sa Balitang Pambansa. Nakatanggap ang mga magsasaka sa Tuburan, Cebu ng 5 million pesos na government assistance sa isinagawang post-SONA forum ng Presidential Communications Office o PCO at Philippine Information Agency o PIA. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Robinson Cabardo mula PIA Region 7. Nasa mahigit 350 magsasaka ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo mula sa 14 na ahensya ng pamahalaan na lumahok sa ginanap kamakailan na post-SONA forum sa Tuburan, Cebu noong November 8. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga regional directors ng mga ahensya ng gobyerno, lokal na mga opisyal at ni PIA Director General Yusek Catherine Chloe Cat de Castro. Umabot sa 5 milyong pisong halaga ng mga government assistance ang naipamahagi ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Social Welfare and Development, Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Agriculture at National Irrigation Administration. Kaya na magpasalamat ma'am kay daghan kay mga programa nga nabil ang mga farmers like sa patubig, sa mga teknolohiya ug unsaon pagpamagi sa pagpananom. Dako kay na magpasalamat sa Pangulo o labi na gyud diri sa among lungsod sa Tuburan nga usas napili nga moy gi nahimong host sa ang among lungsod. Dako kay namong pasalamat sa mga government agencies nga ni support usab diri sa mga farmers. Dili lang unta sa Tuburan na mahitabo lakip na sa tibuok nasod nga Pilipinhon unta magmalambon ang tanang mga farmers. Samantala, nagpasalamat naman si Tuburan Mayor Democrito Aljon Diamante sa PIA sa pagpili ng kanilang munisipalidad bilang venue ng pangatlong post-SONA forum na isinagawa sa bansa. Salamat yung kay PIA nga di sa Tuburan nyo giheld ang ato ang post-SONA. Kaya ron, matagamtaman sa katauhan, labi na gid sa itong mga pobreng mag-uuma. Kaya kini nakapokus kani sa agrikultura. Ang post-SONA forum ay inorganisa ng Presidential Communications Office at ipinatupad sa pangunguna ng Philippine Information Agency. Layunin nitong mas bigyang diin ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang State of the Nation Address noong Hulyo 2023. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Robinson Cabardo, Balitang Pambansa. Sheila, bago tayo magtapos ng panawagan sa ating mga kababayan na sunod-sunod nga itong bagyon ating nararanasan. Kaya sa ating mga kababayan, lalo na sa mga apektadong lugar, huwag pong mag-atubiling lumikas kung kinakailangan na at manatili nga po nakaantabay sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Pag-asa at sa inyong mga LGU para makatanggap ng mga kinakailangan tulong at para na rin po sa inyong kaligtasan. Alam mo, ang laki talagang epekto nitong climate change dahil nga sunod-sunod ang pagtama ng bagyo. Hindi lang sa isang lugar o rehiyon sa ating bansa, but halos buong Pilipinas. Kaya naman at tayong mga kababayan natin, maging handa lang at syempre antabay sa mga balita, lalo na sa radyo at TV. Gayun pa man, Pilipinas, 44 na araw na lamang po ay Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.